mga Bible po natin sa aklat po ng Deuteronomy. Babasahin po natin in chapter 6, verses 6 to 7. A very familiar verse po. Sa King James Version, naka-flash po sa screen. Pero babasahin ko po sa Pinoy version. Ang sabi po dito in Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, itanim nyo sa puso nyo ang mga utos na binibigay ko ngayon. Ituro nyo yun sa inyong mga anak. Sabihin nyo sa kanila, kahit nasa bahay kayo o naglalakad sa daan, kahit matutulog na, o kaya naman paggising nyo sa umaga, isulat nyo at itali nyo yun sa mga kamay nyo para laging maalala. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa aming naman salamat sa araw po na ito na binless mo kami ng pagkakataon as one family dito sa Word Central Ministries kasama mga family namin online. Dalangin po namin na i-touch mo yung heart ng bawat isa. Ikaw ang makatagpo nila sa mga oras na ito at mangyari na anuman po yung mga alalahanin, burden or distractions sa kanilang kalagitnaan ay pawiin mo ito ng iyong pagmamahal, ng iyong mga salita na siyang magbibigay buhay sa amin. Dalangin po namin na ikaw po ang manguna, ikaw po ang maging hangarin at desire ng aming mga puso at mangyari sa mga oras na ito na ikaw ay aming makakatagpo, maranasan namin ang tunay mong pag-ibig, maranasan namin ang kalakasan at kagalakan na nagagaling sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, binadakila ka namin, sinasamba ka namin, mangyari, mangusap ka po. Itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw ang kanilang marinig, mangyari na ang lahat ng mga salita na magagaling sa iyo ay magsisilbing buhay at kalakasan namin. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na kami, Ama, at binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Pwede na po tayo nito. Ito pong Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7 is a very familiar verse na kapag ang pinag-uusapan po ay ang role ng parents in discipling their children. Okay po. Because in the past weeks, ang inaaral po natin ay about pagdidisipulo, what is discipleship, and ano po yung kahalagahan niya. And ang series po na gagawin po natin in this day and in the coming weeks ay patungkol pa rin po sa pagdidisipulo but focus on discipling our family. Alam naman po natin na minsan mahirap mag-disciple ng pamilya. Kasi po kung nandyan na po minsan yung hiya, nandyan din po yung alam nila yung history mo eh. Minsan hindi naman din ganun ka-close even within the family. Kaya napaka-importante po na pag-aralan po natin. Bakit? Very important, especially sa role ng mga magulang, na i-disciple po yung kanilang mga pamilya. Because we live in a generation na kung saan ina-outsource na natin halos lahat. Di po ba? Magaling tayo sa tinatawag po na outsourcing. Ayaw na natin gawin yung mga bagay na mahirap. So kung may pambayad lang din tayo o kung may pagkakataon rin lang, ibinibigay na natin sa iba yung authority po natin. And one of those things na ina-outsource po natin is yung pagdi-disciple sa ating mga anak. Bahala na church dyan. Diba? Sumali naman yan sa kids church eh. So kids na bahala. Sumali naman yan sa youth ministry. So yung youth leader na ang bahala. Uma-attend naman yan ng WCM. Yung mga teachers at leaders na ang bahala sa kanila. Pero titignan po natin, ang bawat isa po
Kung susuriin natin mabuti ang ating mga pag-uugali at yung mga nagiging decisions natin sa buhay, kukunti lang po yung influence. Sa totoo po, kukunti ang influence ng church, kukunti ang influence ng school, kukunti din ang influence ng trabaho, kukunti din ang influence ng mga kaibigan. The greatest influence sa buhay po ng isang tao ay matatagpuan po sa loob ng kwadradong silid na tinatawag po na tahanan po niya. At the greatest influence na meron po siya ay walang iba kundi sino? Tatay at nanay. Okay. So kung ganun po pala ang sitwasyon, kahit papag-aralin mo yan sa isang Christian school, kung ang model o ang influence ng tatay niya sa kanya ay hindi maganda, okay, ang gagawin lang po ng estudyante, hahanapin niya po yung pag-uugali na yon kung nasan man siya. Whether it is an environment na kung saan mabuti po, syempre may influence siya din naman siya. Pero hindi po maaalis po sa kanya yung mga experiences, thoughts, words na narinig niya mismo po sa kanyang magulang. Kung sinasabi ng teacher niya, ang gwapo mo naman, ang galing mo naman, pero ang umaalingaw-ngaw sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, ay nung sinabihan siya ng kanyang magulang na, bobo mo naman, tama mo naman, ang tamad mo naman. Mahirap pong i-reconcile yun sa isang bata. And bakit ko po ito sinasabi? Napakahirap pong mag-disciple. Especially kapag mag-build ka pa lang ng relationship sa tao, syempre, kukunin mo yung tiwala kasi hindi mo naman siya lulukuhin. Gusto mo lang na mag-open up ng maayos. Pero within the bounds of the family, connected na kayo by blood eh. Connected na kayo by experience. Mas madali na mag-express ng love. And yet, ang bahay o tahanan ng bawat isa, hindi siya nagiging venue para magdisipulo. And yun po yung kailangan po natin baguhin. Because by God's design, okay, sinabi po niya in Deuteronomy chapter 6, these words, ang sinasabi po yung mga commandments, I command you this day. Ibig sabihin, pinag-uutos po niya na kailangan nasa puso niyo yan. Bakit? The number one role of parents is maging pattern. Kung ano man pong pattern ang meron ka, ano mang image ang binibuild mo sa buhay mo, dinidikit mo lang yan sa inyong anak. Imaginin mo po, kung ito yung image ng iyong kamay, lagyan mo yan ng tinta. Kapag yan ay dinikit mo sa pader, kung anong image ng kamay mo, yun lang ang ipapasa mo. Kaya kung susuriin po natin, bakit hindi nag-progress in a way yung love within the families? Bakit mas lalong lumalawak yung anong tawag po doon? Hindi lang po distraction. Yung confusion in their identity, kung mahal ba sila, what does it mean to be valuable? Bakit po nawawala yun? It is because in the hearts of everyone, especially the parents na sanang magiging model, hindi ko po sinisingle out. Even though wala po akong physical na baby, I am a parent to somebody else. Doon sa mga tao na tumitingin sa buhay ko, parents ako sa kanila. Kaya kung ano man po yung image na binibuild ko, ano man pong pag-uugali ang inilalagay ko at binibuild ko sa aking buhay, nagiging pattern siya na ginagaya ng iba. Kahit na ang church ay magsagawa ng napakaraming services, parang bad boses niya. Nagkagaya ko pa din si Big Brother. Okay? Kahit na naman po yung trainings na gawin po natin, hindi po nun mapapantayan, okay, yung magiging impluensya ng magulang. So, napaka-importante po na kunin natin ulit yung authority na yun. Kasi, napakadaling bitawan. Di po ba? Na kapag nagkamali na yung anak mo, sisisihin mo sa kaibigan niya, o sa maling turo ng kaibigan, o ng school. Pero sa totoo lang,
Lahat ng kailangan niya matutunan pagtanda, kailangan niya matutunan within the first 7 years ng buhay po. Binibigyan pa nga tayo ng pagkakataon hanggang 14. Bakit? Nandun yung development ng kanyang kaisipan, ng kanyang puso. So kung ano man po yung nai-imbak po, ano mang experiences, okay, kung pinaramdam mo sa kanya na magaling siya dahil mataas siya sa mga subjects, pero hindi mo na-highlight yung mabubuting karakter na i-build sa buhay niya, ano pong mararamdaman ng bata? Iisipin niya ang halaga niya nasa school. Okay? Kung hindi mo siya nagawang halikan at sabihan ng I love you habang bata siya, napakadali sa kanya na sabihin ng may crush sa kanya na ang ganda mo naman. Love kita. Love mo din ba ako? Sige, payakap na, pakis nga. Napakadali po nun. Why? If hindi nila naramdaman yung tunay na pag-ibig sa loob ng tahanan, how do you expect them to respond properly sa labas? Kaya kung tutuusin, kung maglilinis po tayo ng buong mundo, kailangan simulan natin sa ating sarili at simulan natin sa loob ng pamilya. Okay po? Kaya sinasabi ng Lord, sabi niya, you shall teach. In verse 7, paano mo ituturo to? Kailangan alamin mo muna. And napakarami na po nating service, napakarami na nating training na ginawa on how to develop that love for God. Siguro napapanahon na mag-step up na po tayo. Na kailangan, tingnan naman natin ngayon, paano ko i-claim ulit yung pamilya ko? Paano ko i-claim ulit yung ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Kasi hindi po natin namamalayan, ninanakaw po sila sa atin. Ninanakaw ng kung sino-sinong may influensyang tao, whether sa kanilang mga kaibigan, mga tinitingalang artista, social media, akala nila nandun yung tunay na halaga at tunay na kakontentuhan sa buhay. Pero kailangan po nating i-claim kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Tandaan niyo po, marami nagnanais na magkaroon po sila ng anak. Okay? Tayo po na pinagkatiwalaan ng mga anak sa buhay. Ibigay naman po natin yung karapat-dapat na pagkalinga, pagmamahal po sa kanila. At walang iba na pwedeng higit na gift na may bibigay sa kanila kundi po yung ating mga sarili. Sa atin po sila kukuha ng image. Kaya napaka-importante na i-reclaim po natin yung ating pamilya. Okay? So in Deuteronomy 6 verse 7 sabi, you shall teach them diligently. Pag sinabi pong diligent, ang isang tao, masipag at matyaga. Ibig sabihin po, hindi napapagod. O hindi sumusuko. Napapagod, pero hindi susuko. Okay? Ituro daw po ito sa kanilang mga anak. Habang sila'y nagsasalita, habang nakaupo, habang nasa bahay, habang naglalakad, bago matulog at pagkagising. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon na posible. Okay, makita ng mga anak po natin kung anong ibig sabihin po ng paglakad sa Panginoon. Pagmamahal sa Kanya, pagsunod sa Kanya, at pagtitiwala po sa Kanya. Kailangan makita yun sa loob ng pamilya. Okay? Ayos po ba yun? Amen. Okay? So, kaya ang title ng pag-aaralan po natin, haba po, no? Introduction pa lang po. Actually, napakahaba po ito, kaya po, gawin po natin siyang putol-putulin natin siya. On this day, pag-aaralan po muna natin yung storya ng mga biblical characters na expectation po natin dahil sila ay naging tanyag sa kanilang paglakad sa Panginoon. Expectation natin, ganun din po yung mangyayari sa kanilang mga anak. Pero it is the other way around. Okay, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon is Reclaiming the Next Generation, One Family at a Time. In our daytime, day 1, ang title po nito ay No Guarantee. Walang garantiya. Even though gaano ka katanyag, gaano ka sabihin mong, uy, pastor ka, ibig sabihin yung magiging anak mo, lalakad din sa Panginoon, wala kong garantiya. Uy, naglilid kasi sa church,
Nag-handle ka ng isang ministry. Ibig sabihin yung mga anak mo, ganun din ang gagawin. Walang garansya. Kung hindi po tayo tatayo bilang tunay na mga magulang sa ating mga anak o sa mga taong tumitingala po sa atin, walang garansya. Okay po. Magiging matagumpay tayo at sasabihin tulad ng isang storya ng isang tao na nasa harap po siya ng judge. Tapos, yung judge po na habang nililitis po yung kaso niya, hindi mo ba kilala yung tatay mo? Yung tatay mo ngayon nagsulat ng mga batas na ito eh. Siya ngayon pinakakilala. Ganun po yung tanong ng judge. Sumagot po yung bata. Actually, alam ko po na siya po ang sumulat po niya. Pero hindi ko po siya kilala bilang tatay ko. In short, naging matagumpay po yung tatay niya sa kanyang larangan. Pero bilang isang tatay o bilang isang magulang po, nag-fail siya. At tatandaan niyo po, the greatest legacy ng isang magulang ay ang kanyang anak. Kasi yung anak, hindi po siya nakapili ng magulang. At ang greatest gift ng anak ay ang kanyang magulang. So kapag naipagkait po natin ang pagiging isang mabuting magulang, pinagkaitan po natin ang ating mga anak ng isang napakagandang regalo na ibinibigay sana ng Panginoon sa kanila. Kaya po, kailangan po natin i-reclaim. Ibig sabihin ng i-reclaim, dinakaw sa atin, kinuha sa atin, kailangan natin bawiin. Okay? Day 1, no guarantee. Tignan po natin ang buhay po muna ng isang sikat na tao. Ito po ay nagangalang si Eli. Si Eli po, o si Eli, ay isa pong high priest. Pag sinabi pong high priest, okay, siya po yung, sa mga pare, siya yung kataas-taasan. Okay? During the Day of Atonement, siya yung papasok dun sa Holy of Holies. Hindi po lahat pwede pumasok dun. Kasi pag basta-basta ka lang pumasok, mamamatay ka. By the mere holiness of the Lord, okay, mamamatay ka, you will be struck to death. Kaya napakaraming cleansing na ginagawa at hindi lahat nakakapasok. You should be the high priest. At during that time, si Eli, na tinaguriang high priest, siya din po ay nanunungkulan bilang judge. Pag sinabi pong judge, in matters of, dun sa mga issues o concern during their time, siya po yung namamagitan. Okay? Ano ba yung sinasabi ng Lord? O ano ba yung batas ng Lord patungkol dyan? Paano i-resolve ang isang alitan? Paano i-resolve ang isang issue? Siya po ang gumagawa po nun. Okay? Role ng isang high priest. And sabi po sa scripture, siya po ay nanungkulan bilang isang high priest at judge for 40 years. Saan po? Sa Shiloh. Ang Shiloh po ay ang center po ng religious activity that time. At nandun din po yung tinatawag na tabernacle ng Panginoon. Na kung saan nandun po sa loob nun yung tinatawag na Ark of the Covenant. That time, sa panahon po kasi natin ang Diyos na nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. But during that time, the presence of God, nananahan siya dun sa mga sisidlan. Isa po dyan yung Ark of the Covenant. So it symbolizes na siya po, si Eli bilang priest, siya po yung nag-a-administer ng pangangalaga ng tabernacle, pag-a-administer ng tamang sacrifices at pamamalakad po dun sa lugar. Napakalaki po ng role niya. At the same time, itong storya po ni Eli, makikita niyo po dyan, nakalink siya dun sa storya ni Hannah. Si Hannah po yung Bible character na kung saan hindi po siya magkaanak. But eventually, nangako siya sa Lord na kapag siya ay binigyan ng anak, i-dedicate niya sa Panginoon. Yung anak po niya, walang iba kundi si Samuel. Okay? Si Samuel po ay ipinanganak, dinedicate po siya ni Hannah kay Eli. Sa pangangalaga po ni Eli. Okay, ibig sabihin, okay, si Samuel ay naging mentee, tama ba, ng mentee ni Eli. Okay, naging mentor siya kay Samuel. Okay, napaka-importante po nun. Okay. Next character na pag-uusapan po natin, syempre yung minentor niya, si Samuel. Makita picture. Si Samuel, it is a gift from the Lord. Lahat naman po ng bata, gift from the Lord.
Pero siya po yung anak ni Hana na ipinagdasal ni Hana na, Lord, bigyan mo ako ng anak at pag binigyan mo ako, dededicate ko sa'yo. Si Samuel po yun. At nung bata pa lang po si Samuel, tinatawag na siya ng Panginoon. For a number of nights, may naririnig siyang boses na, Samuel, Samuel. So hindi niya alam kung saan. Until eventually, kinausap niya si Eli, ang kanyang father or teacher. May tumatawag po sa akin. Okay. Tapos sabi ni Eli sa kanya, kapag tinawag ka ulit, sabihin mo, Panginoon, nandito ako, handang makinig sa iyo. At doon na po nagsimula yung calling po ni Samuel. Because during that time, okay, ika-cut off na po ni Lord yung legacy po ni Eli. Dahil na rin po sa mga ginawa ng kanyang mga anak. Si Samuel po, ang tinaguriang isa po siyang propeta, but he is the last judge of Israel. Okay? Siya din po yung nag-anoint, ibig sabihin, nag-bless, nag-upo ng kauna-unang hari sa Israel. Sino po yun? Si Saul. Then eventually God rejected King Saul at ipinalit po si King David. Siya din po yung nag-anoint kay King David. Samuel, pag dinescribe siya ng Bible, he is a man of prayer. At he lived his life with integrity. Ibig sabihin, hindi siya corrupt. Lumalakad talaga siya sa kalooban ng Panginoon. Siya po si Samuel. The third character na pag-aaralan po natin, apelido, si David. Okay, si Haring David, na sabi ng Bible, the man after God's own heart. Okay. Siya din po yung tinatawag na the great psalmist. Yung mga awit o psalms na nasa Bible po natin, halos kalahati po sa kanya. Imagine ito. Siya din po yung bata o yung shepherd na nakatalo kay Goliath. During the time na even yung pinakamagagaling na mandirigma ng Israelita ay natatakot because of the size of the enemy. Pero sabi niya, in the name of the Lord, of the armies of the Lord, okay, nilalabanan niya po itong si Goliath and he defeated Goliath. Siya din po yung hari na nag-unite sa buong Israel. During his time, yung buong 12 tribes united po yan. Okay. Hindi po yan watak. Hindi yan na-divide into two. At siya din po yung tinatawag ng Bible na ancestor o dyan, sa kanya po magagaling yung lahi ng Mesiyas. Okay? Ano po yung pagkakatulad nitong tatlong ito? All these three personalities are godly men. At napakalaki po nung naging ambag po nila when it comes to faith of the people of the Lord, people of God. Pero yung mga achievements po nila, unti-unti pong nabahiran dahil din po sa kanilang parental failure. Even though naging matagumpay po sila sa mga pinapagawa ng Lord sa kanila, pagsusuriing mabuti yung buhay po nila when it comes to discipling their own families. This is something na may matututunan din po tayo. Kasi po pag mag-aaral po tayo ng Bible, ang sabi po, huwag mo lang alamin kung ano yung mabubuting ginawa nila. Alamin mo din yung mga pagkakamali nila nang sa ganun maiwasan po natin. That is a wise person. Hindi lang yung matututo ka sa sarili mong pagkakamali, kundi matuto ka din sa pagkakamali ng iba. Kasi kung naglalakad ka dyan at may butas pala yung dadaanan, nahulog na yung isang tao, magpapahulog ka ba sa same butas? Hindi na. Okay. A wise person will learn from the mistakes of others. At yun po yung pag-aaralan natin on this day. Okay? Despite their great achievements, paano po sila nag-fail? Unang-una po, ano po ba yung naging failure ni Eli? Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 2 verse 12, Eli's sons were scoundrels. Sabi niyo nga po, scoundrel. Scoundrel, ibig sabihin worthless. Tinawag sila ng Bible, tao yan ha, pero tinawag sila ng Bible
ng mga walang kwenta. Walang kwenta. Bakit? They have no regard to the Lord. Wala kasi silang pakialam sa Diyos eh. Kaya ang tawag din ng Lord sa kanila, wala din kayong kwenta sa akin. In 1 Samuel chapter 3 verse 13, for I told them, ang kinakausap niya dito, kinakausap ng Diyos si Eli. For I told Eli that I would judge his family. Bakit? Yung judgment na to forever. Bakit? Dahil sa mga kasalanan alam naman niya. Yung kasalanan ng mga anak niya. Nilapastangan po nila yung Panginoon and he failed to restrain. Hindi man lang niya dinisiplina. Alam na niya yung ginagawa ng kanyang mga anak, nagbulag-bulagan lang siya. As if wala. So yung pinakakasalanan ni Eli, even though his great achievements and role in the Christian community during that time, yung tinatawag po na permissiveness. Okay? Sa Tagalog po, konsentidor. Sa halip, siyempre, pag binasa mo yan, binawalan naman niya eh. Pero dahil hindi nagbago yung anak niya, wala na akong magagawa, sinabihin ko kayo. Hindi na siya nag-push. Hindi na siya nagpatuloy na i-disciple po. At pangalalan o disiplinahin yung kanyang mga anak. So ano pong nangyari dahil doon? Yung mga anak po niya na sina Hopni at Pinehas, okay, naghali po sa kanila yung tinatawag po na greed and abuse of authority. Sa paanong paraan po nila ito ginagawa? Imagine, during the time ng tatay po nila na head po sa pag-administer ng mga sacrifices. Kasi ang tao po, pagsasamba siya kay Lord, mag-o-offer yan ng sacrifices. I-offer nila yan sa high priest. Okay? I-offer nila yan sa mga lingkod. Chechekan, kung what is acceptable, what is not. Then, pag ino-offer na po yan, kinukuha po yung mga chosen part o choice part. May specific parts yan na pinipili ang Diyos. Sa kanila po, yung mga parts na dapat na i-offer sa Lord, kinukuha po nila yun for their own good. Imagine niyo po yun, walang ibang ninanakawan kundi ang Diyos. Kaya yung mga tao, pag nakikita nila na ganun ang ginagawa nitong mga leader pa naman ng mga to, nawalan po sila ng gana, at the same time, nawala yung value at yung halaga o yung sacredness ng sacrifice because of that. Imagine mo naman, sasabihin ka na, sige, pag di mo binigay sa akin yun, hindi ko hayang makapag-offer ka. So, kung ikaw yung mananampalataya, ibibigay mo na. Okay? Yun din po yung tinatawag ng contempt. You dishonor, discredit, o pinapawalang halaga mo yung offering. Okay? Dahil po sa kanilang mga maling ginagawa. Ano pa po? Talamak din po during that time na itong dalawang magkapatid po na ito, they are sexually immoral. Ginagalaw po nila yung mga babae sa ikaw bilang hari, ikaw ay mediator. Tatandaan niyo po, ang role ng isang priest is a mediator. Ito ang Diyos, ito ang tao, nasa gitna ka. So, ibig sabihin, para maging tagapamagitan ka, dapat larawan ka ng kabanalan, kadalisayan. Tapos, sinasabi, itong dalawang magkapatid na to, may kahalayang ginagawa. Paano mo i-offer yung isang bagay o offering ng isang tao na ikaw mismo madumi? Kahit gaano kalinis to, hinawakan mo, madumi ka, tatanggapin ba yan ng Panginoon? In short, i-reject yan ng Panginoon. And despite na sinabihin na sila ng kanilang tatay, these two did not repent. Okay? Napakahirap po nun. Ibig sabihin po, itigil man nila yung kanilang maling ginagawa,
It's because they are not sorry. Sa tingin niyo po ba ma-restore yung relationship nila sa Panginoon? Hindi po. Ito pa po yung nakakalungkot. During that time, ang tingin nila sa Ark of the Covenant or the presence of God is a lucky charm. Kaya kapag may gera, dala-dala po yung Ark of the Covenant, ayun, nanakaw. Makaaway. Nakita niyo po kung paano po, despite paano namamayagpag, or kahit gaano pa kaganda yung naging role po ni Eli, napalitan po yun eventually ng pangit na image because he failed as a parent. Naging parent siya sa maraming pare, naging parent siya sa maraming tao, pero he failed as a parent sa kanyang sariling pamilya. Okay? Kung gaano kaganda ang kanyang ginawa, gano'n naman kapangit yung ginawa ng kanyang mga anak. Ano po yung judgment sa kanila ng Lord? Namatay sa digmaan yung dalawa niyang anak. Then eventually namatay din po si Eli. In short, the Lord cut off his legacy. Wala nagpatuloy. Wala man lang siyang next generation na. Ang pangit po, no? All because consenditor siya. As a parent, kikita po natin na ang pagkukonsinti is not at all times good. There is a time na kung saan you need to set a boundary. Okay? Meron ka dapat non-negotiable. When it comes to walking, loving, trusting, obeying the Lord, non-negotiable yan. Kasi kapag tayo po ay laging namumuhay in between, in compromise, dahil may tingin natin, may importante akong ginagawa okay lang yan. Malalaki na kayo. Kayo nang bahala sa... Hindi po. During that time, as a father, na ikaw ay tinitingala, kahit hindi na lang po anak ang turing niya bilang chief o high place, yung dalawang place mo, may ginagawang mali. Hindi mo man lang sila diniscipline. So, ang number one failure po ni Eli ay permissiveness. And I hope, sa kanya-kanyang pamilya po natin, alamin po natin, saang bagay tayo nagiging konsentidor. May mga bagay na pwede nating ipagpaliban, mga karakter na tingin natin, magbabago din ng anak ko kasi bata lang yan. Pero kapag ang mga bagay ay non-negotiable, sample, ang anak mo, inutusan mo, pero naglalaro, sinagot-sagot ka, minura ka, sasabihin mo ba, paglaki din yan, aayos din yan. That is a non-negotiable. Why? When you dishonor a parent, you are disobeying the commandment of God. So, dapat ituwid mo siya. Dapat mag-set ka ng boundary as a parent. Hindi mo siya dapat konsintihin na, mahal ko kasi yan eh. Ayoko siyang saktan, ayokong sabihan ng mga masasakit. Maling pagmamahal po yun. Tatandaan niyo po, discipline, ang context ng discipline ay pag-ibig. Pag dinisiplina mo siya sa maling paraan, sa pamamagitan ng takot, or takot na sumamalob niya sa'yo, that is not discipline. Okay? Hindi mo talaga siya mahal. Okay? So, Eli's failure as a parent is pagiging konsentidor. Number 2, ano naman po ang failure ni Samuel? Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 8, verse 1 hanggang 3, when Samuel grew old, kasi nung tinawag siya ng Panginoon, bata lang po siya nun eh. When he grew old, nung time na kung saan pinalitan na po niya si Eli, at siya na po yung tinaguriang prophet and judge during that time, okay, ito po yung nangyari. Siyempre, pag matanda ka na, sinong papalit sa'yo? Dapat yung mga tinrain mo. Tama po? So during that time, ang sabi ng scripture, ang ipinalit po niya
ay ang kanyang mga sariling anak, sina Joel at Abijah. The name of his firstborn was Joel, and the name of his second was Abijah. And they served at Beersheba. But, sabi ng scripture, his sons did not follow his ways. Natandaan niyo po, pag propeta ka, may mga disciple ka. Ang tawag sa iyo ng mga disciple mo, tatay. Pero siya, may mga anak siya na literal, sina Joel at Abijah, but hindi po sila sumusunod sa kanilang tatay. They turned aside after this honest gain and accepted bribes and perverted justice. Ganun po sila dinescribe ng Bible. Sino po ba itong sina Abijah and Joel? Okay. At bakit po sinabi po ng scripture na nag-fail si Samuel dahil sa kanyang business? Because for Samuel, walang ibang mahalaga kundi yung kanyang ministry. Okay? Nakakatakot po yung during that time, ang trabaho po kasi ng isang propeta at judge, mabigat po yan. Hindi ka lang nag-aayos, hindi ka lang spokesperson ng Lord as a prophet. Judge ka din during that time. Ikaw ay nag-aayos ng mga iba't ibang issues, ng mga iba't ibang mga mananampalataya. At after that, okay, may mga pagkakataon na kapag may mga wars, may mga gera, sino po yung nagiging political leader or military leader that time? Yung propeta din at judge. So imagine niyo po yung dami ng responsibilities niya. So in short, si Samuel po, na-busy siya. Nawalan po siya ng time for his own family. Okay. Yung pag-disciple niya ng next generation, medyo naagaw ng iba't ibang responsibilities ng ministry. Anong sabi po? It is because of that, his sons turn aside after this honest gains. Ano pong ibig sabihin po nun? Naging corrupt po yung kanyang mga anak. So kung ikaw, tita, may ilalapit kang kaso sa akin at ako si Joel o kung ako man si Abijah, at ang kaalitan mo ay si Kayla, magkano ba ibibigay mo sa akin para paboran kita? Lalapit ka po sa akin as a judge. So in short, money is the key. Gusto mo ng justice? May pera ka ba? Kaya yung mga anak po niya, inabuse yung power na meron yung tatay po nila. Gusto mo bang paboran ka? Ano pa kaya mong ibigay? Hindi siya, they perverted justice. They took bribes as payments to influence decisions. In short, yung legal system nila corrupt. Pag may di pagkakaunawaan, may issue na dapat isolve, okay, hindi yung katotohanan ng maghahari, hindi justice ang maghahari. Pera ang maghahari. Okay, they perverted justice with their unfair and biased rulings. As judges, bilang in a way disciple ng kanilang ama na si Samuel, sana na kung saan si Samuel naging fair yan eh. He lived with integrity eh. Sabi kanina sa pinag-aralan natin. But his sons did not follow his ways, sabi ng Bible. Hirap po na, no? Kilala ka bilang isang sa ministry mo, bilang isang tanyag na tao, and yet eventually yung mga anak mo taliwas yung ginagawa. In short, hindi pwedeng sabihin na anak, tatay ko po pastor. Ang nakakalungkot po na realidad, marami po sa mga anak po ng mga naglilingkod sa simbahan, yun po yung nagiging rebelde, nagiging minsan, sabihin natin pasaway, for the lack of better term. Why?
Kasalanan po ba ng bata o kasalanan ng influensya ng bata? Tinuturuan na tayo ng Bible. We should search within our own homes. Are we lacking? Okay. Nagiging absentee parents ba tayo? Physically present, emotionally, spiritually absent. Minsan physically present din. Dahil sa busyness natin sa trabaho, busyness natin sa ministry, busyness natin sa lahat ng mga hobbies na gusto natin gawin sa buhay. Pag naging tatay ka na o naging nanay ka na, nagbabago dapat, nagsishift dapat yung mindset mo. Kasi nagbabago na din yung roles and responsibilities mo ng kalaki. Alam niyo po yung pinakamasaklap po na nangyari during the time of Samuel. Si Samuel, yes, siya yung nag-anoint ng King Saul at King David. Pero bakit nangyari yon? It is because the people, nawalan na po sila ng tiwala sa mga judges. Kurap naman ang sistema eh. Kahit sino bang iuupo mo? Anak na nga yan ni Samuel eh. Si Samuel nga hindi niya tinitignan eh. Sino pa sa kanila ang iuupo natin na papalit? Ngayong matanda na si Samuel. Lord! Hindi ko sasabihin, ano mo ako? Lord! Bigyan mo din kami ng hari tulad ng ibang bayan. Masakit yan para kay God. Kasi parang sinabi mo, am I not enough? Ganun po yung, kung susuriin niyo po yung puso nitong scripture in 1 Samuel chapter 8. If they rejected the leadership of Samuel, they're rejecting the leadership of the Lord. Sabi niya, ayaw na namin yan. Ayaw na namin ng propeta, ayaw na namin ng judge because corrupt ang sistema. Hindi naman siya naging effective. Therefore, Lord, bigyan mo na din kami ng king. Mahirap po yun. Mahirap sa part ni Samuel, mahirap din sa part ng Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos. Why? Totoo. Kahit gaano katanyag si Samuel, kahit bata pa lang siya, tinawag na siya ng Lord. But he failed in a very important ministry na ipinagkatiwala sa kanya. He failed in his whole family. Bakit po tayo nagtatayo ng church? Para ba makilala na mayroong WCM? Hindi po yun yung hangarin ng church na to. Ang hangarin ng church na to, bawat isa, maging sentro ang Panginoon at yung salita po niya. Paano natin gagawin yun? Simulan po natin sa ating sarili, i-extend natin yun sa ating pamilya. Yun yung unang mission field na hindi mo na kailangan mag-effort. Hindi mo na kailangan mamasahe para puntahan. Hindi mo na kailangan mag-build ng relationship kasi nandyan na. Okay. Hindi mo na kailangan kumbaga, kailangan mo lang magpakatotoo. Kailangan mo lang sumunod para maging mabuting influensya. Kasi nandyan na eh. Kumbaga sa connections, connected na eh. Ang kailangan mo na lang, i-establish mo sa kanila yung tamang values by being a right influence. Ano po yung failure ni Samuel? Kung si Eli naging konsentidor, si Samuel naging busy. Dami kong gagawin sa church. Nakalimutan mo yung asawa mo, nakalimutan mo yung anak mo. Ayun, dinisciple ng iba. Yung anak mo may iba ng tinitingala. Yung anak mo ayaw sundan yung yapak mo. Bakit? Pinipilit mo sa kanya isang bagay na hindi niya nagawang mahalin kasi hindi mo ipanaramdam sa kanya mismo yung pagmamahal mo sa kanya. Wala kayong connection. Ang tingin mo lang sa anak mo ay next generation mo ng trabaho mo o ng ministry mo. Tatandaan niyo po, yung pag-ibig na naramdaman mo sa Panginoon, kailangan maramdaman ng anak mo.
Yun yung role po natin. Okay? Kaya if merong failure si Samuel, it is busyness. Sana, tignan din po natin yung buhay po natin. Totoo, importante magtrabaho, importante ang ministry, pero mas importante ang pamilya. Tapos next week wala nang umaten dito kasi busy kami sa aming mga families. Hindi po yun yung sinasabi po dito. Maging ma-ingrain sa ating puso na number one priority din natin ang siyempre ang Panginoon, pero pinagkatiwalaan tayo ng isang pamilya na kailangan natin pangalagaan. Number 3, favorite ko tong taong to. In 1 Samuel chapter 11, verses 2 to 5, tsaka verses 14 to 15, kinatkat ko na po yan para madaling intindihin. Ang sabi po dyan, one evening, isang gabi daw po, tumayo si David from his bed and walked around on the roof. Yung story po na yan is, it is during the time, nag-expand po sila ng territory. Ibig sabihin, they are waging war sa iba't ibang lugar. Pero sa halip na pangunahan sila ng David, si David kinamad. Nagstay sa bahay. At dahil doon, wala siyang magawa, nilibot niya yung palasyo. Nang mapunta siya sa may rooftop, may nakita siyang hindi niya dapat makita. May nakita siyang babae na naliligo. Ang pangalan niya ay Bathsheba. Kasi naliligo. Staying a Bathsheba. Okay. Kaya sabi ni David, sino yung babaeng yun? Ang ganda naman niya. Dalihin niyo siya sa akin. So inutusan niyo yung mga kanyang kawal. Sabi ng mga kawal niya, ayun po ba? Asawa yan ni Uriah the Hittite. Sino ba si Uriah? Isa siya sa mga military leader po niya. Pero nagbago po ba yung decision niya? Hindi. Sabi niya, dalhin niyo sa akin yung babaeng yun. So, dinala po sa kanya si Bathsheba. So, sabi sa Bible, she came to him and he slept with her. Dumating si Bathsheba, silipingan siya ni David. Una, masama na yon dahil anak siya ng kawal mo eh. Ikalawa, yung babaeng yon may kuha ng dalaw. Kadiri. Tumawid. Hindi mo tinawid niya yung Red Sea. Ibig sabihin, lumalabas yung dugo, sinipingan, which is impure. Tatandaan niyo po, hindi siya something na nire-recommend even until now. Okay? Sa kanila po kasi kapag may dalaw po yung babae, it is considered na impure po yung babae that time. Pero nung ginawa ni David, dahil sa tama po ba yung last A? Last po niya, wala eh. Na-consume na siya ng kanyang passion. Ayun. Sinipingan po niya. Pero dito ako nagtataka. Kung dinudugo siya, eventually, nabuntis daw po itong si Bathsheba. Okay? The woman conceived. And in the morning, David wrote a letter. Fast forward na po ito in verses 14 and 15. Sinulatan niya si Joab, isa din sa mga military leader. Sabi niya, Joab, kapag lalaban na si Uriah, lagay mo sa bandang unahan. At kapag aatake na may kalaban, mag-back out kayo. Nang sa ganon, dumugin siya ng mga kaaway at siguradong mamatay siya. Bakit? Kasi in between dyan, gumawa si David ng mga iba't ibang kapalaanan para pagtakpan yung kasalanan po niya. It's either, sinabi niya na, nilasing niya, tapos sige, sipingan mo ngayon yung asawa mo. Pero si Uriah, dahil tapat po siya sa kanyang master, sa kanyang king, sa kanyang, at sa ating Panginoon, hindi po niya ginagawa yun. Kasi, ang sabi niya, nasa gera tayo. Hindi ko naman magawang magpakasaya habang tayo ay nasa gitna ng digmaan. Which is contrary dun sa ginawa po ni David. Nasa digmaan ka, nagpetex ka, okay, hindi niya ginawa yung calling po niya. Okay, dun siya pinasok po ng kaaway. Alam niyo po ba itong failure na ito ni David? Yung nabuo na bata eventually, hindi naman siya naisilang eh.
Despite ng, pag binasa mo yung Psalm 51, it is during the time that David, nagpiplead siya kay God, nag-aas siya ng sorry, dahil sa maling ginawa po niya. Lord, ayoko bang may magaya ko. Nag-aas siya ng sorry, nagpa-fasting siya. Psalm 51, basahin niyo po. Dininig ba siya ng Lord? Namatay po yung bata. Because hindi po yun yung someone na gusto i-bless ng Lord. It is a part ng buhay po ni David kung gaano siya naging tanyaga si shepherd who killed a giant at eventually naging king at i-unite niya ang buong Israel, tribes ng Israel. Dahil sa isang pagkakamali, okay? Isang pagkakamali po in his morality. Even though tinitrain niya yung mga kanyang mga anak. Basa ka ng Proverbs. Proverbs 3. Message niya yung sa kanyang anak. Anak, kung kakalimutan ng aming mga payo, sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon, lumakad ka sa Kanya. Pero dahil po dun sa compromise na ginawa po niya sa kanyang buhay, lagi po yan parang isang tinta o dumi na kapag every time na makikirelate siya sa kanyang anak, laging may guilt. Mahirap po yun na ang kalaban mo mismo ang sarili mo. Na dahil po doon, kapag ikaw ay magpapasya na sa mga desisyon na may similar sa sitwasyon dinanas mo, tumitikom na lang ang bibig mo. Anak mo mong gawin yan, masama yan. Eh bakit kayo ginawa nyo? Ang hirap po, di ba? Sa halimbawa, ang kanyang anak na si Amnon, nirape po yung stepsister niya na si Tamar. Until eventually, namatay po ito. Anong ginawa ni David? Pinarusahan niya ba yung anak niya? Ano bang pagkakaiba nila? So in the mind of David, ikaw ba kaya mong sabihin, ang laswa ng ginawa mo? Baka sabihan siya ng anak niya. Ikaw nga, sinipingan mo yung may asawa mo iba. Pinapatay mo pa siya, yung asawa niya. Titikom na lang ang bibig mo. Doon na po unti-unting nagkaroon ng domino effect o ripple effect. Dahil walang ginawa para mabigyan ng justice si Tamar sa ginawa ni Amnon, nagalit po yung kapatid ni Tamar, si Absalom. Pinatay niya naman ngayon bilang paghiganti. Pinatay niya po si Amnon. Dahil din po doon, nag-aklas din po siya laban sa ama niya. Ganon din po ang ginawa ni Adonijah. Imaginin mo, you're the man na tinatawag a man after God's own heart. And yet, yung mga anak mo, wala yung puso nila sa'yo. Ang hirap po nun. Okay? What is legacy? Okay? Yun po yung buhay buhay mo na ipinapasa mo sa inyong mga anak. Kahit gaano pa kataas, gaano ka katagumpay, eventually, if it is not passed on properly, magko-collapse lang lahat. Kahit gaano kaganda yung business, kapag hindi mo siya napasa on the next generation. Kahit gaano sabihin natin kaganda dito sa WCF, pag di natin siya napasa on the next generation, wala na. Okay. Si Solomon nga ito na nga lang Solomon na lang the wisest person, sabihin natin, who ever lived. Dahil po sa dami po ng mga wise sayings na na-associate sa kanya at sa mga counsels na ibinibigay niya during that time. Ano po nangyari? Nilig niya po ba yung bansa morally sa Panginoon? Hindi. Ano pong ginawa niya?
Tulad ng tatay niya, nag-compromise din siya. Meron po siya 600 concubines. Dami niyang asawa, no? Hindi ko may budget, 600. Isa lang, di ba? Parang sapat na, di ba? Baka sabihin, no? Stress ka na sa Stress na. Isa lang, sapat na. Kukuha pa ng 600. Ang problema, yung 600 na to, hindi sila believer ng Panginoon. Okay? Sumasamba to sa mga Diyos-Diyosan. Kaya eventually, sumasamba siya sa Panginoon, sumasamba din siya sa iba. Why? Kasi in-accommodate mo eh. Namangka ka ng napakaraming ilog eh. At yun po yung naging decline po ni Solomon. So what is David's failure? Tatandaan niyo po, yung compromise ninyo, pag hindi yan na-cut off properly, papasa yun sa susunod. Kaya may tinatawag na generational curse or sin. Yung ginawa ng, sabi natin, lolo, nagagawa ng anak. O ng mga magulang, nagagawa din ng anak. Sabi nga sa Bible, di ba, for so many, third or fourth generation, i-curse niya yung kasalanan. Nangyayari po talaga yun. It is because napapass on yung ganon na epekto po ng kasalanan. Yung mga ganito compromise, mapapass on. But as a believer, we need to cut it. Yes. Amen. Di po ba? Amen. Kung sinabi mo yung pamilya ninyo kilala sa ganitong mga pagkakamali, as a believer of the Lord, you need to cut it. Amen. You need to make a stand. As for me and my household, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Kung kayo, may gusto kayong sambahin na ibang Diyos, basta ako, yung pamilya ko, at yung ako at ang pamilya ko, susundin namin ang Lord. Dapat may ganun po tayong stand. Amen. Hindi tayo dapat mag-compromise dahil ito na yung takbo ng karamihan eh. Ito na yung sinasabi ng mga sikat na tao eh. Kasi marami pong pwedeng mag-judge when it comes to morality. Whatever is true or right sa atin may not be true or right to them. Yes. Sasabihin lang sa iyo, respeto mo ako. Respeto din kita. But as a believer, ang basehan po natin o yung compass natin when it comes to what is right and what is wrong, it is the word of the Lord. Hindi naman natin yung kailangan ipilit sa iba, but as for you in your household, kailangan tayuan mo yun. You did not, hindi mo kailangan na mag-compromise. Kasi kapag nag-compromise ka na, it is as if you are saying, ito yung lakaran natin. Okay lang na gawin itong mga ganitong bagay. Yun na po yung magiging start ng downfall. Okay? Kaya po, bilang tao, bilang kapatid, bilang anak, at bilang magulang, tatandaan po natin na ano man po yung ginagawa natin, may impact siya sa kapwa po natin. Huwag po natin sabihin, buhay ko naman to eh. Yes, buhay mo, pero may nakatingin sa iyo eh. May kapatid ka din na yung sinisira mong pangalan, nasisira din pangalan nila. Hindi sila naman may kasalanan. May kasalanan ka din. Unless we own up our own mistakes at yung contribution natin on why yung mga bagay na ito ay nangyayari, hindi tayo makakalampas dun sa mga compromise sa buhay. Matuto na po tayo sa failure ni David. Tanyag po yan. Siguro nga, pag inaaral yan, wala nag-aral sa kids church siya. Wala nagturo about yung pangangalunya niya. Ang laging tinuturo si David na nagpabagsak sa isang higante. Laging ganon. Pero ilang buba yung lesson ng buhay niya. Nakakatakot itong ginawa po niya. He killed the giant, yes. Nagtagumpay po siya during that time at nabuhayan ng loob yung mga armies ng Israelita. Nasakop nila yung mga Philistines. Pero nagpatuloy po ba yung ganong attitude? Hindi naman eh. So yung success na yon, panandalian siya. Pero itong moral failure, tingnan nyo, bawat generation niya, laki ng impact.
mas madali pong makaskade yung pangit. Kasi we live in a world na tinatawag na fractured yung sistema. Ibig sabihin, mas pinapaboran yung mali. Mas ina-accommodate kung ano yung mas makabubuti o mas tinatanggap ng karamihan. Kasi daw, demokrasya. May kalayaan tayong magsalita, may kalayaan tayong gawin kung ano ang dapat. Wala na nagsiset na ito dapat ang standard. Hindi, bilang tao, malaya kang pumili kung ano gusto mo. Hindi ka dapat pwersahin ng iyong mga magulang. Taliwas na. From the very beginning, sinasabi ng Bible, Deuteronomy 6, put these words that I have given you, I command you, lagay nyo sa inyong puso, at ituro nyo sa inyong mga anak. Basic na commandment po yun during that time. Pero ngayon hindi. Kasi kung bawal turo yun, ha? Kasi tinatanggalan mo ng karapatan ang isang bata. But it is the other way around. Tinatanggalan mo siya ng isang napakagandang regalo na sana tinatanggap niya habang bata. Dahil yun yung kailangan niya hanggang siya po ay tumanda. But it is not being given because of permissiveness, because of busyness, and because of our personal moral compromise sa buhay. Tatlong storya lang po ito na makikita natin sa Bible. Bakit ito po yung ginamit natin? Kasi madali pong mag-judge eh. Hindi naman kasi yan mananampalataya kaya ganyan ang ginawa sa buhay. Kaya ginamit po ng Bible, biblical characters. Ito nga eh, sumusunod na nga ito eh. Nag-fail pa din. Dahil, that is the reality. If hindi ka magiging intentional sa pagdi-disciple sa anak mo, papasukan ka ng mga weaknesses o mga ganitong disadvantages. Pwede kang maging busy, pwede kang maging konsentidor, okay? Pwede kang mag-compromise. Why? You are in authority eh. Nagiging busy ka sa napakaraming bagay, nakukuha mo yung mga spotlight, kaya tingin mo yun yung tamang gawin. Pero, tatandaan mo yung anak mo na pinagkatiwala sa iyo, hindi siya namili ng magulang. Kaya napaka-importante po na ipagkaloob natin sa kanila yung ipinagkatiwala sa atin ng Lord. Ang role natin as parents is not just to feed them. Basic yun. Kahit nga ibon, dinadala ng pagkain yung anak nila. But to train them up as lovers, obedient, and trusting sa ating Panginoon, role natin yan as magulang. Kaya po natin yan i-reclaim ang next generation. Magsipag lang po tayo. Sabi, we must diligently teach them while they sit, while they stand, while they walk, habang bago sila matulog at kung sila'y gigising. In short, cover all bases. Huwag mong hayaan na ang enemy ay makapenetrate siya sa buhay ng anak mo. Yes, papasok yan ng school, but his or her teacher, secondary parent yan. Sino ang primary parent? Ikaw. Yung anak mo, pupunta yan ng kids church. Pero sino ang primary pastor yan at teacher? Ikaw. Bilang magulang. Yung anak mo, papasok sa isang relationship. Sino magtuturo ng tamang relationship sa kapwa? Ikaw. Pakita mo kung paano mo ituring, paano mo ang tawag doon? Pakitunguhan ng iyong asawa. Paano mo mahalin ang iyong mga anak? Kasi sa iyo kukuha ng model. Sa iyo kukuha ng pattern. Okay? Dahil wala pong garantiya na kahit gaano mo sabihin mahal mo si Lord, sinusunod mo si Lord, yung next generation mo na tumitingala sa iyo, ganun din ang gagawin. Napakaraming distraction po ngayon. Akala po natin okay lang. Akala po natin, kulit naman ang anak ko, o kung mayroon ka muna. Tayo po yung nag-i-influensya ng mali eh. Tama po ba? Oo. Doon muna kayo, labas muna kayo. Ito pera. Hindi tayo nag-disciple. Hindi tayo nag-build ng character. Hindi natin sila tinatrain. Noon po, automatic na tinuturuan tayo ng magulang paano maghugas ng plato, maglinis ng bahay. Tama po? Maglinis ng kapaligiran.
Okay? Utusan sa palengke. Kahit walang bayad. Sino sa inyo mga kabataan? Pag inutusan kayo, walang bayad. Lahat kayo may gasolina. Pag inutusan kang bumili na suka, dapat may pambili ka ng soft drinks. Ikaw, ganyan ka ba? Hindi ako humihingi, kumukuha na lang ako. Pero napapagalitan. Tama po, pinapagalitan po tayo. Pero ngayon, ang hirap mag-utos ngayon. Bakit? Kasi binigay natin yung authority. Tama po? Lack of authority po yun kapag hindi ka sinusunod ng anak. Ini-establish po sa loob ng pamilya sino po yung boss. Who's the boss? Kaya po hindi nagiging humble yung bata kasi hindi clearly established sino ang boss. Sabi po ng bata, pag sinabi, hindi ko gusto yung ulam, hindi huwag kang kumain. Ganun po. Eh, ngayon hindi. Bili ka ng ulam na gusto mo. Gusto mo fried chicken, bibili ka ng fried chicken. Bakit? Ang anak ko hindi pa kumain. Ayoko magutom. You are disciplining that child in the wrong manner. You are not loving that person. Nagpapalaki ka ng isang suwain in general. Sorry for the lack of a better term. No? Mawawalan yun ng humility. Bakit? You will not respect authority dahil ang tingin niyang authority niya, siya. He will have his own government or her own government. Siya yung magiging leader. Siya yung magiging basihan of what is right and what is wrong. Kukunin niya yung isang bagay na tama naman in the wrong time. Tumatawa yung mga bata. Pero sino po ba yung dapat sisihin? Tayo po bilang magulang. Kahit walang garantiya, tatandyo po, walang garantiya na kahit anong pilit yung lumakad sa Panginoon, ganun din ang gagawin ng inyong mga anak. Kung hindi tayo magiging intentional na i-build sa ating sariling bahay, na tayo ay lalakad sa Panginoon at ganun din ang ituturo natin sa ating mga anak. Inuulit-ulit ko palagi mahirap ituro sa anak na magbasa ng Bible kung hindi ka nagbabasa. Mahirap ituro sa anak na mahalin ang magulang, ang nanay niya, kung ikaw mismo sinisigawan mo. Tama? Mahirap sabihin na irespeto mo yung magulang mo, ikaw mismo, minumura mo kasama. Mahirap siyang ituro kung hindi nakikita. Bakit? Because the design of the Lord, ikaw yung pattern. Ikaw yung gagamitin pang-imprenta po sa anak. Kaya po pag tinignan yung anak mo, it is just a reflection of who you are. Masakit po ito kasi lahat naman ng sugat talaga pag kinalkal mo yung ugat. May mga sensitive issues nga, tulad ng LGBT. Sino dapat sisihin? Is it an issue of kawalan ng pagkakapantay-pantay? Hindi. Hindi kasi clear na define sa loob ng pamilya what is right and what is wrong. Hindi kasi na-define yung tamang identity ng tatay, ng nanay, yung authority nila. Hindi na-define Kasi in-outsource. Hindi nagpakatatay, hindi nagpakalalaki yung tatay. Paano naman sasabihin ng batang babae? Ba't mo ako gustong maging babae? Kailangan kong maging matatag. Kailangan hindi ako maging dependent sa lalaki. Bakit? Kasi nung bata pala siya, yung tatay niya, iniwan sila. O anong model ang makikita niya ngayon sa isang mabuting tatay kung wala siya naging role model ng tatay? What do you expect do sa tao na yon? Anong ibig sabihin ng mahalin, ng kalingain? Na makikita mo yon dapat sa isang tatay. Ang hirap po nun. Siyempre yung bata magre-rebelde po siya. Hahanap siya ng pag-ibig kung saan. Kailangan maging strong siya. O, naging lalaki siya. Same manner, yung lalaki na bata. Wala siyang makitang image ng tatay niya.
So, sino nagkalinga sa kanya? Nanay at lola. So, kung walang nag-lead sa batang yon, sa tingin niyo ba, anong model ang kukunin niya? Model ng nanay. Caring. Di po ba? Kaya ang ugat po ng mga nagiging problema po natin is because we do not walk according dun sa purpose ng Lord sa buhay natin. Tapos tanong tayo ng tanong, Lord, purpose mo sa buhay ko? We neglect the number one purpose na pinagkatiwala sa atin, maging magulang. Hindi po ba? Sa Genesis pa lang, ang sabi, ikalat ninyo yung glory ng Panginoon. How will we do that? By having godly offsprings. Pag sinabi pong godly offspring, hindi ka nanganganak ng isang believer. Gagawa ka ng believer. Why? By discipling them. So, tingin niyo po ba discipleship is in new term? Hindi siya. Discipleship is nakadesign po siya sa role natin bilang tao. Hindi pa ako mag-disciple eh. Kasi hindi ko pa kabisado Romans 3:23, 6:23, 9:10. Hindi. Paano ba maging mabuting magulang? Mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting kapatid, mabuting asawa. Discipling yun eh. Kapag nilive out mo yung role mo ng tama, you are discipling the next generation. Tatandaan niyo po, ang masakit po dito, na katotohanan, hindi lang po sinabi ng survey, kasi sinabi din siya ng survey. Kung paano daw po nakikita ng isang bata kung paano mamuhay yung tatay at nanay niya. Ganun yung nagiging image niya kung sino ang Panginoon. Kung ang nanay at tatay niya hindi tumutupad ng pangako, paano niya paniniwalaan ng isang Diyos na hindi niya nakikita, na sinasabing ama siya sa kanya? Na pinangakuhan siya ng ganito, paano siya magtitiwala? Eh kung ang earthly parents niya. Kaya basahin niyo po yung Hebrews 9. Okay? Yung Hall of Faith. After that, sinabi po doon, ang Panginoong Diyos dinidisiplina tayo. Kung paano tayo dinidisiplina ng mga earthly fathers natin, ganun din tayo dinidisiplina ng ating Ama dahil mahal niya tayo. Nakita niyo po yung ginagawang comparison? Kasi ang hirap pong i-visualize who God is. Hindi mo siya nakikita eh. Pero naglagay ang Lord ng ambassador, kinatawan. Ang tawag po doon, magulang. Nang sa ganun, sa loob pa lang ng pamilya, i-program na, lack of better word, turuan na yung mga bata kung paano lalakad sa pagtanda po nila. Okay? So ano po ba yung lesson? Baka tumagal po tayo. Day 1 pa lang naman po ito. It is just para makita po natin kung ano po talaga yung sitwasyon na nangyayari. Na hindi natin pwedeng sabihin na hindi, nangyayari lang yan sa labas ng church. No. Even leaders of the church, mga mananampalataya, hindi po sila exempted. Because it is a universal concern. Okay? Bawat isa po kailangan natin ng isang pamilya na kung saan magdi-disciple sa atin ng tama kung paano lumakad sa Panginoon. Pwedeng ikaw ngayon ay bata pa lang, ang mga magulang mo sila yung di-disciple sa iyo. Pero balang araw magiging magulang po, din po tayo. Maging parents din po tayo sa ating mga anak. And we hope and pray na ipagpatuloy natin from generation to generation yung pagdi-disciple. So what lessons can we learn kina Eli, kina Samuel at David? Una, we must learn from others' mistake. Si Samuel dapat natuto na siya kay Eli eh. Si Eli napabayaan niya yung anak niya eh. Dapat natuto na siya doon, but not, did not. Same failure, nangyari din po sa kanyang mga anak. Number 2, there's no guarantee. Okay? Yung tinatawag na spiritual heritage, uy, anak, ikaw ay pastor, ikaw ay leader. Hindi yun basta-basta napapamana. It should be passed on intentionally by training the next generation. Okay? Hindi mo siya magagarantiya talaga. Kaya napakahirap po kung hindi tayo mag-i-initiate.
So we must, number 3, initiate training. Pag training, ibig sabihin, we must teach them. Yung sinasabi sa Deuteronomy 6, sa lahat ng panahon. It doesn't just happen. Hindi siya nangyayari dahil umattend siya ng training sa church. Hindi po siya ganun. Ang number 1 training ground ng tao, ang kanyang pamilya. Okay? Kahit ano pang natutunan niya sa labas, kung ano ang nakikita niya sa loob ng pamilya, yun yung matututunan niya. Kaya kung tayo po magulang, ano matutunan natin sa labas na tama, work out natin yun sa loob ng pamilya. Okay? Gusto niyo ng family, na word ng Lord ang center, magsimula sa magulang. Huwag kapitbahay. Hindi yung antayin natin yung kapitbahay natin na lumakad sa Diyos para simulan natin sa pamilya natin. Simulan natin sa loob ng pamilya po natin. We must become good stewards sa pinagkatiwala sa atin. At yan po yung ating mga anak. And we should be one and the same. Ano pong ibig sabihin nun? Yung behavior po natin, hindi siya dapat hiwalay dun sa quality ng life na gusto nating ilagay sa mga anak po natin. Kung gusto natin ang ating mga anak na lumakad ng may pag-ibig, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, dapat ganun ang makita sa atin. Okay? Hindi tayo dapat duplikada. Na pastor tayo minsan, impostor tayo on other days. Hindi pwedeng ganun. So we must lead by example. Ibig sabihin, anak, sundin mo ako kung paano ako sumunod sa Panginoon. Like the words of Paul. Follow me as I follow Christ. Okay? Hindi pwede sabihin, sumunod ka sa Diyos. Dapat, anak, sundin mo ako kung paano ako sumunod sa Diyos. Yun po yung tamang pattern. Kasi pinagkatiwala po sila sa atin. So tayo pong lahat ay tumayo, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Let us pray po. Dakilang Diyos, Ikaw ay tunay at sapat. Ikaw ang aming dakilang Diyos at ang aming mapagmahal na Ama. Salamat sa mga storyang ito na nagsilbing aral po sa amin. Not just yung katagumpayan nila sa buhay, but even in their failures, na magsilbing aral sa amin on how we will model and build our lives sa loob ng aming mga pamilya. Dalangin namin that each and every one of us ay matuto sa mga pagkakamaling yun. Nang sa ganon, yung next generation na ipinagkakatiwala mo sa amin will also worship you, will also love you, will also obey you, and will put their trust in you. Dalangin po namin na hindi mo lang kami encourage, but at the same time, empower us. Hayaan mo kami magtiwala sa iyo nang sa ganon. Ang paglakad na ito ay it's not a one-time experience or a weekly experience lang, but it is a daily life, a lifestyle na ibibuild po namin. Mangyari na anuman pong maling katuluan, maling habit, iwaksin mo po yun sa aming buhay at palitan mo ng katotohanan at kabutihan na gagaling sa iyo. I pray na i-bless mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi at pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Ano man pong purpose ang pinagkakatiwala mo sa kanila, i-prosper mo po ito at mangyari ito sa kanilang kalagitnaan. Lahat ng taong idadaan mo at padadaanin mo sa kanilang mga buhay, mangyari, gamitin mo sila as your vessel so that these people will also know you and will also love you. Papasalamat po kami, Ama, sa lahat ng ito, sa lahat ng iyong dakilang gawain. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. God bless po.